paghahabol natin ng tagumpay. Madalas na pag-iiwanan natin ang tulog, pahinga, at ang mga taong mahalaga sa buhay natin. Akala natin normal lang ang puyat at stress. Pero normal nga ba? Ang daming nako-compromise kapag burnout, di ba? Relasyon mo sa pamilya, pati na rin sarili mo apektado. And kung working ka naman, stress doesn't stay sa office. Dala mo to hanggang bahay. Ramdam yan sa relasyon. Sa amin, sarap maging champion. Pero may natitira pa ba kaming lakas para mag-enjoy? At kahit ang dami mong awards, nasa tuktok ka nga. Pero minsan tatanungin mo pa rin, masaya nga ba ako? Kasi success doesn't mean anything kapag wala ka ng energy to enjoy it, if you're too tired to enjoy it. So today, kasama natin ng isa kong katukayo who has led companies and she's a serial entrepreneur. She's a sleep and burnout specialist. Kailangan ko to. And of course, napakagaling niya kasi nakapag-workout na ako sa studio niya dati. Please welcome my katukayo, Miss Dina Salonga. Hi, Dina. Thank you. Hi, Miss D. Dapat pala ikaw, Dina. Dina, kasi may H. Oo nga. May kwento yan. Oh, bakit? Bakit may H? Bakit? Meron akong kinonsult dati numerologist. Sabi niya, dagdagan ko ng isang letter yung pangalan ko Dahil, para marami ako pera. Gano? kailangan kong dagdagan. Sabi, hindi ko malaman kung saan ko ilalagay ang extra letter. So, kaya naging H sa dulo. Kasi pwede na namang D na. Oo. So, kaya dati, pareho tayo Kaya ng pala spelling. D. Ngayon, nagka-H. No relationship to Lea Salonga. Sabi niya, magkamag-anak kami. Baka magaling ka din kumanta. Joke lang. Slight lang. Minsan, tinanong ako sa US Embassy pagpasok ko eh. Are you related to Lea Salonga? Sabi ng immigration officer. Sabi ko, oh, that's what she claims. So, Wow. bigay kagad na 6 months visa. Ang galing. Natawa siya sa pasagot ko. That's being wise. Using the right names at the right time. Tama daw. And anyway, Dina, you are a person with a lot of advocacies. Ang dami mong mga tinutulungan tao. But which to you is more important among all your advocacies? Sa tingin ko ngayon, especially with social media content that I provide, it's just raising the consciousness of the ordinary people. Kasi marami tayong problema, di ba, na lulugmok sa problema lahat eh. Pero minsan yung problema, nagkakaroon nun dahil hindi nila lang alam paano i-manage. So nakikita ko ngayon sa mga content na sinashare ko, may konting, parang may aha moment sila. Naku, ganun pala yun, Miss Dina. Thank you na share mo. Ngayon, I understand myself better. So, Kasi wala siguro silang dati hindi access. nila alam na anxiety na pala yun. Oo, or hindi nila naintindihan na, oh, hindi ko naman pala to dapat dibdibin. Normal pala to. Mga ganon. So, Yung ba wala yung naman sinasabing silang choose your access. battles? Medyo, oo. Pero at least yung how you can manage. Kasi emotional masyado ang mga tao. Maraming dinaramdam palagi. Minsan pinoproblema mo yung iba tao, hindi naman dapat. Kanya, like yung mga kids ngayon, dati hindi naman uso yung anxiety. Ngayon yung mga bata, pag may nag-comment lang sa social media nila, affected. Correct. Di ba? Nung panahon natin, Sige, wala unasahan naman natin ganun. yun. Paano ba nag-umpisa yun? And how do we deal with anxiety, which is so common nowadays? Pati mga bata ngayon, dami lang anxiety. Anxiety, peer pressure, pag binabash sila ng mga friends. Or ang daming anxious ngayon because of the times. Correct. Dami nagsasabi, malapit na ang end of the world. Marami nagsasabi, kakagera na. Oo. How do you manage that? How do you manage? Yung anxiety kasi is something that you're anticipating sa future. It's a So, future hindi pa event. nangyayari, in-expect It's a mo. future event, nagwo-worry ka about it. So it's really worrying about something that you don't even know whether it will happen or not. Ayun. Di ba? Kasi hindi wala namang nakaka-predict ng future eh. Hindi naman natin alam. Iniisip mo yan na baka. Like, meron isa akong follower, sabi niya, Ma'am, tulungan mo naman ako. Sabi ko, anong problema? Kasi, na-anxious ako pag wala akong nakitang CR. Can you imagine? Kasi naisip niya, maiihi siya, tapos walang CR. And that affects her a lot. Sabi ko, kailan pa ito nangyari? Matagal na ba ito? Sabi niya, kasi nagka-ovarian cyst ako, it affected my urination. Nung naalis yun, yung memory nun, nandyan pa rin na anytime maiihi ako, tapos walang CR. So your mind is designed to make you survive. So therefore, to be able to survive, dapat iniskan niya yung paligid mo. May danger ba? May threat ba?
Diba? Ito, may mga sinasabi sa akin itong mga tao na to, threat ba to sa akin? Lahat yan, constantly, it's playing in your head. So, kung sinasakyan mo lahat ng naiisip mo, you have about 60,000, 70,000 thoughts a day. Can you imagine? And that can cause a lot of stress and lack of sleep. For sure. For sure. And a lot of those thoughts are negative. Yung tinatawag nila, Miss Dina, na intrusive thoughts, yun ba yun? Oh, mga random yan ha. Minsan, kunyari, umalis ka ng bahay, isip mo, nasara ko ba yung gig? Yung plancha ba nabunot ko? Tapos minsan maisip mo naman, ano kaya next step ko sa buhay? So, pag ganyan-ganyan ang isip mo no? Pag pinansin mo yung thoughts mo, random. It's totally random. May mas pumapasok sa isip mo na kung ano-ano. Pag sinakyan mo lahat yon, dyan ka, stress na yun, madadali. Madadali ka talaga dyan. So, Si Mama. Ganyan ba? Kasi naisip ko tayo, ganyan pa ba? Hindi, kasi minsan iniisip ko, di ba? Kunyari, nagpa-prayer time ako. Nagbabasa ako ng Bible. Tapos na ako mag-pray. Tapos nasa kotse na ako, pupunta na akong taping biglang, bakit nga ba ako nag-iisa? Ano ba talagang gusto ni Lord na gawin ko? Ano bang next step ko sa buhay? Hanggang sa ang dami ko nang nahanap iniisip. na. Nahanap, oo. Ganun talaga ang mind. That's the nature of the mind. So, ang strategy, pag may thought na pumasok sa isip mo, you just acknowledge, it's just a thought. It's not a reality. It's not an event. Diba? Kaya naisip mo, naku, ang pangit ng buhay ko ngayon, dami kong problema. Then say, okay, eto na naman ako, nag-iisip na naman ako ng problema. Okay lang, sige, pasa ko lang yan. Next thought, okay, parang swipe ka lang na swipe. Huwag mo siyang ibabad sa isip mo na, since naisip mo to, parang, hihimay-himayin ko na yan, hanggang sa mga nakagaya ng nangyari. Sabi mo, Pero why do people have a lot of thoughts bago matulog? How will you stop yourself from having all of those thoughts before sleeping? Nangyayari yan sa atin kasi pag matutulog na tayo, relax tayo. Pag lahat tahimik, mas naririnig mo yung thoughts mo. During the day, ang dami mong ginagawa, busy ka kahit nandyan yan, hindi mo napapansin. Pero once nag-wind down ka, tahimik na lahat, quiet, ayan, sunod-sunod na silang dumarating. Tsaka ang mind kasi, ayaw niya ng hindi kumpleto. So pag may nangyari sa'yo during the day na hindi mo na-close, nakababad yan sa kanya, kailangan niya ng closure. Kailangan ma-resolve niya yun. Halimbawa, nag-away. Kunyari, Oyo tsaka Tin, nag-away kayo. Tapos hindi kayo nagtapos bago matulog. Naghiwalay kayo kasi umalis si Oyo. Galit na galit pa si Tin. Hindi ka makatulog kasi may parang nakakatulog po ako. Meron ba na siya? Maling example! Bakit siya nakakatulog? Pero si Oyo pala yung dapat example na hindi makatulog. Hindi ka normal. Isa kang encantado. So, and Ito pala yung don't let the sun go down on your wrath. yeah. So, anything na unresolved na sa isip mo, naka-stay yan. So, you need some strategy to at least unload your mind before you go to bed. You can write, journal, you can meditate, di ba? Do some breathe. Kanina, tinuruan ko si Oya at saka si Tina. Ilantok nga ako, hindi masyado akong na-relax. Ang breathing exercise namin kanina. Pero maraming misconception about meditate. Pag sinabi mong meditate, don't meditate, that is against the church. Marami kasing klaseng meditation, merong meditation as an art, meditation as a science. Isa yan sa mga tinuturo namin sa aming organization. Pero karamihan ng mga meditation available ngayon, especially sa YouTube, online, are really designed to relax and to distress. So, usually, ang magpo-focus sa breath. Diba, upo ka lang, mag-focus sa breath. Minsan, mag-focus sa candlelight. Just listen to your breathing. Oo, minsan sa sound, no? Kasi it tends to, parang yung mind mo, may isang focus, yung ibang thoughts mo, hindi mo muna maisip. For a while. Pero after a while, papasok din yan sa isip mo I think merong mga ibang siguro purist na sa faith na iniisip nila medyo against the church yan or against sa religion yan. But meditation is, I see it as a mental exercise. Like, si Mark, wino-workout niya yung muscles niya para mas gumaling siya maglaro. Workout mo rin yung isip mo para gumaling ka mag-focus. So, yeah, you're just making bicep curls. So you with wake your up, brain. you exercise your mind to learn how to relax. Or learn how to focus. To switch off or to switch on. Yeah, so yun, para tinitraining mo yung mind mo. Halimbawa, yung mindfulness. Nagturo kasi ako dati ng mindfulness meditation
ang main goal ng mindfulness meditation is self-awareness. Para malaman mo yung nangyayari sa sarili mo. Halimbawa, magagalitin ka, hindi mo nalalaman na nagagalit ka kasi automatic mong behavior yun eh. So, ang isang intervention doon, mag-mindfulness meditation. Sa game, importante yan, di ba, Mike? Mark, mindset? Sige. Kailangan Papunta ka pa lang or kinabukasan pa lang, sa gabi pa lang, nakapost. naka-focus ka na, di ba? Kasi kung last 3 seconds, tapos ikaw ang mag-shoot, Best player po ako, no? kailangan yung isip mo talagang... Yung mga ganyan po, may mga time ba yan or mga lugar na kung saan pwedeng gawin para mas makafocus ka talaga? Or example, minsan, pag mag-isa lang ako sa kotse at wala akong ginagawa, pwede ko bang gawin? Oo naman. Basta hindi ikaw nag-try. Hindi oh. Maglayan nag-try ka. Kasi sa mga ganyan kasi, minsan nakikita ko sa mga magagandang lugar. Like example, sa nature sila, at ganun. Ideal yon. Waterfalls. Pero kasi gamitin mo yung mga techniques like meditation, breathing, sa pang-araw-araw mong buhay. Di ba? Hindi lang siya yung pag nagpunta ako sa Bali or pumunta ako sa Thailand na maganda environment. Of course, sana pwede natin gawin yun. Pero kung ikaw, sabi mo, nasa traffic ka, may driver ka, imbis na mag-scroll ako, mag-meditate na lang ako. Tama. Pero gusto ko yung sinabi mo, Miss Dina, na you can even do it kunwari before you sleep. Oh, yeah. I-compartmentalize mo yung thoughts mo. Ano ba yung pwede kong gawin na today or yung hindi ko nagawa. Parang, I-unload. okay, yung pwedeng i-unload, pwedeng i-swipe. Yeah. Oo. Kasi minsan yung thoughts natin, hindi naman sa atin eh. So, kung may mga kasama ka, let's say, lumabas kaya mga friends mo, yung nahahawa ka sa energy nila eh, di ba? Yung mga kasama mo, nega, pagbalik mo, parang sa mga pakiramdam mo. Tapos yung, kunwari, they're worried about something na baka mamatay or yung mga gano'n na nagkasakit. So, parang ikaw na rin pag uwi mo, si gano'n, nagkasakit, diba, gano'n. Kasi meron tayong meron tayong, hindi lang tayo physical body eh, no? We have a sponge. Meron tayong aura, di ba? Alam natin yan, no? Sa showbiz, ginagamit lang, oy, ang ganda daw, ma-aura-aura ka na naman, ganyan. So, we use it loosely, but we really have an aura. So, kung mas, mas sabihin natin, mas enlightened, or may mga practice kang ginagawa para sa sarili mo, yung aura mo lumalaki. So, pag malaki yung aura mo, minsan, nahahagip na yung aura ng iba. Kaya minsan, pagpasok mo sa mall, parang, overwhelming sa akin, dami tao, hindi ko kaya. May mga tao ganun, sobrang sensitive ang Kaya kanilang parang sa minsan, energy. parang ang bigat. Yes. Parang may gano'n. Oo. Nakatira ka sa condo. Ganun. Yung mga namamay, katabi mong kapitbahay mo, pogo or something. Hindi mo alam. O yung energy nun. Makukuha mo. Makukuha ka doon. Kung nakatira ka sa Manila, iba energy versus, I'm sure, nung nakatira ka sa Ilocos, iba energy, di ba? Dito magulo eh. Sa probinsya, mas malinis ang energy. So, mas kalmado ka pag nandun ka. Ang food ba nakaka-affect din sa energy mo or sa thoughts mo? For sure. Kasi kung ang pagkain ay maraming life force, kanina binanggit mo, you were at the time vegetarian. I was a vegetarian for 9 years. Yeah, mataas ang life force ng vegetables eh. So, pag kinain mo yun, halos, kunyari, bagong pitas, meron ka sa garden. Kinain mo yun, healthy nun. Or yung mga sprout like toge. Diba? It's like a seed that can become a plant. It has very high energy. Versus kinain mo chips. Ayun, junk. Dead. I love chips. Ako na naman nung I love chips, bati. relation time. Paano kung puro karne? Kasi na-notice ko din from being a vegetarian, I started eating meat when I met my husband kasi carnivore sila eh. Pag palaging meat, totoo ba na mainitin ka ang ulo o mabilis kang maging anxious? Let's just say you can absorb the emotion of the animal. Nung time Really? Paano isipin mo? Isipin mo sa slaughterhouse. Naririnig mo yung mga katabi mong pig. Kinakatay, ikaw na yung next. Ano kaya nafe-feel mo? Ano kaya nafe-feel mo doon, 'di ba? Maano ka na, ma-nervous ka na hindi ka, alam mo, next ka na, bakit nag-iiyakan itong mga to, rinig na rinig mo. Siyempre natetense ka, yun ang last niyang nafe-feel. Bago siya kinatay. So pag kinain mo yung pig, kahit halimbawa isang parte lang naman ang binili mo, yung naging customers ang bumili. Nasa sales na niya yun.
kasama na yun. Masasama mo rin sa kinain So mo. ano na lang pong kakainin natin? You can eat the back. If just you want to eat meat, just choose the best source. Oh, kung may makuha kayong free-range chicken Yeah. or grass-fed na cow. Tanungin muna natin, paano po ba kinatay yan? Ano ba emosyon niya? Pagdasan niyo muna yung mga kinain. Kasal na lang, Adi. Tapos kung nagre-raise kayo, let's say may mga maliit kayong property, nagre-raise kayo ng chickens, o di yun ang kakainin niyo. Mas masaya sila. Tapos pa naman, namalengke ako, buhay pa yung mga isda. Tapos nakita ko, pak, pinukpok sa ulo. Tapos saka kinaliskisan, sabi ko, kawawa naman yung fish, pinukpok niya lang sa ulo. Gagawin ko na lang, kakantahan ko muna yung isda. Kidding aside, yung i-choose natin yung mas natural food Yeah. versus packaged. Lalo na sa mga anak niyo, mga bata. No? Ngayon kasi, very common na yun. Oh, real food. Real food, para bang avoid anything in a bottle or in a bottle. Yes, na may label. This was May label. Anything that has a label. Kasi hindi mo na alam, hindi mo ma-recognize, ba't kailangan may label? Ay, talong, you know it's talong. That's true. Di ba? Hindi kailangan ng label, so at least Oh, you sabi know nga what nila, you're di ba, you have to eat food closest to its natural form. I agree. The farthest from its natural form, mas marami na body energy yan. eating. O wala ng energy. Wala ng energy. Wait, what do you think? Is there energy in a potato chip pa? Parang double, Team. triple teto yun. Yung energy sa mga kinakain mong potato. Ganda ng activity doon. It brings her joy. Si Tin lang ang naging house guest ko na pangkatapos nag-dinner, naghahanap pa ng chips. Kailangan ko, hindi pa siya busog sa mga cute Kasi niluto. nagkwentuhan kasi, di ba? Masarap na meal. Kaya busy yung mouth ko, ma. Miss Tara, true. Dina, may question ako. Bakit nakakasama yung mindset ng ibang tao na grind now, rest later? So, paano nakaka-apekto yun sa ating katawan? Kung makikinig Kasi ako, community rin. meron Ayun, kang side ayun. hustle eh, di ba? Minsan yung dami na maki-overwork ka ba? Opo. Batay ako sumagot. Opo. Ang isang siguro kailangan nating isipin yung wealth buildings kasi sa edad nyo, talagang nandiyan kayo sa stage 10 eh. Nagre-raise kayo ng pamilya, gusto nyong maging stable financially, di ba? So you work really hard. But whatever you do, make it a point that you don't sacrifice your health. Kahit anong gawin nyo, especially kayo yung mga breadwinners, di ba? If something happens to you, what's gonna happen? Yung wealth na binibuild mo, baliwala lahat yun pag nagkasakit. Hindi mo rin may enjoy. Wala, baliwala. Ano nga yung sinasabi? Sa trabaho ka para sa pang-hospital mo na. Yeah. Parang sabi nila, oh, I'm doing this for my family. I want to do everything I can for my family. So, but would you die for your family? Di ba? You want to live for your family. So, kailangan yung strategy mo is mabuhay ka para ma-enjoy nyo lahat yon. So, you balance your life, Mark. Balance. So, you should allocate time for work, time for family, time for your health. Ikaw kasi yung trabaho mo related sa physicality mo eh, di ba? So, pagka nagkaroon ka ng injury, nagkasakit ka, mawawala yung part na yan ng buhay mo. So, you should really take good care of your health. Yung siguro on a daily basis, dun muna tayo sa pang-araw-araw. Yung sinasabi mo na, okay, natalo ako sa game, nagka-problema ako ngayong araw na to, tapos pagdating ko sa bahay, mainit ang ulo ko. Di ba? So, meron ka mga strategies na pwedeng gawin dyan. Isa, parang magkaroon ka ng ritual na bago ka pumasok ng bahay, meron ka munang gagawin para i-unload yun. Kung ikaw as an athlete, yung game, sa isang corporate executive, yung nangyari sa opisina, marami tayo, kanya-kanya. So you can, para meron kang switch, na bago ka dumating sa bahay, meron kong gawin. Let's say, maglalakad muna ako, or mag-meditate ako sa kotse bago umuwi. And doon sa meditation ko, ilalabas ko na lahat. O yung talo ko, kung ano yung maling ginawa ko sa game. Diba? So, i-unload mo na muna yun, and then you can relax and switch para pagpasok mo. Pagharap mo sa pamilya mo, present ka na. Si Mark ka na bilang asawa, si Mark bilang tatay, at hindi na si Mark na player. Right? So, na-manage mo na yun na ganun siya. And don't, pag hindi ka pa ready, then you just stay. Stay ka muna. Kung pag ready ka na, mag-engage sa kanila, then that's the time you go. Ako, I choose my battles talaga. Si Oyo naman, thank God,
Mukha siyang hindi kalmado, pero kalmado naman pala siya. Akala ko parang hindi. Pero yun nga, hindi naman siya nag-overthink, hindi naman siya, kumbaga, pag present siya. Nandoon talaga siya. Hirap lang matulog. Hirap lang talaga siya. Hirap ka ba matulog, Oyo? Sinisita mo ako sa puyat ko, yung pala hirap ka matulog. Nakakatulog, pero sabi ko nga kanina kay Tita Dina, sabi ko, ang dalas ko magising ng 3 a.m., 4 a.m. Tapos Bakit hindi po na siya yun? nakakabalik I think mataas ang cortisol level ni Mayo eh. Usually pag nagigising ka ng maaga, 3 or 4 a.m., yung cortisol mo nauuna. Maaga siyang tumataas kasi stressed ka. Parang nasasanay yung body mo dun sa stress level. Yun nga yung minsan kina-question ko kasi makain ako ng tama, ge-exercise ako, magbabike, walking. Ano yun? Lalaro siya. Wait. But yung Pickleball natin. exercise also increases your cortisol. It's a form of stress. Pwedeng baka natutoo much naman. Over na siya. It's a form of stress. Yeah. You balance also your exercise. Merong super dynamic, meron ding hindi. Meron palang ganun, kaya pala dating ginagawa ko, yoga, next day Zumba, next day pickleball, next day... Sabi ko, ba't para akong lalong lumulobo? Because, Bumubuma. Kain lang talaga yan. yung mga tao na hindi makatulog, akala nila, magtatrabaho ko, mag-workout ako, pagpagod ako, makatulog ako. Pagod na pagod kapag higa mo, hindi ka makatulog. Di ba? Kasi Ano pala dapat? you need energy to sleep. What kind of You energy? need a certain level of energy in your body to be able to sleep and sleep well. Kung kapagod ka, kagaya sinabi ni Mark, minsan nakatulog, pero ang quality pangit. Pagising mo sa umaga, parang I feel, tired. tired. Okay? So, meron akong isi-share na technique sa inyo at sa inyong mga viewers Sige, to practice recharge. natin yan. Okay? So, question Makinig ko. ka, Hayat. Mga phone nyo ba, pag low bat, anong ginagawa nyo? Charge. O kayo, pag low bat, anong ginagawa nyo? Pag low bat, Pag low bat kayo, Tulog. charge. Kayo nagcha-charge. Paano kayo nagcha-charge? O, kain. Hindi talaga kain eh. Chips. Games. O, mas minsan yung mga ginagawa natin, minsan mas nakaka-deplete, no? Kasi tayo, hindi lang tayo physical body, no? Para tayong cellphone eh. Meron tayong hardware, which is ito. Meron tayong battery. Kaya minsan, akala mo healthy ka, strong ka, pero low bat. Pagod. So how do you recharge? Meron tayong emotion at saka thoughts, di ba? Ito yung ating iOS or Android. Tapos meron tayong antenna, which is your connection to God. Your spiritual layer. Okay? So, ito yung technique natin para mag-recharge. Ang tawag dito, navel breathing. Yung navel o yung pusod, yan po ang, imagine dyan kayo nakakabit sa nanay nyo. Di ba? Nung nasa womb kayo, ito yung connection nyo sa nanay through the umbilical cord. And it's the source of your life. Pagka yung energy ng navel nyo mahina, depleted, then low bat kayo. So, kailangan ito yung i-recharge pag depleted. Okay? So, yung technique, navel breathing. So, you can just sit, or kung nakahiga kayo, pwede naman, yung right hand, kanang kamay, ilagay sa ilalim ng puso. Tapos, yung left hand sa ibabaw. Tapos, i-connect nyo siya, parang may bilog. Tapos, lagay nyo lang sa ibabaw ng tiyan. Yung puso nyo nasa gitna. Yan. Tapos, close yung eyes. Tapos, mag-breathe lang. Hinga lang kayo, normal breathing, pero yung attention o yung focus nyo, nandun sa navel nyo. Parang, you can also imagine na parang humihinga kayo through the navel. Okay, ganyan na. Pag yung isip nyo medyo malikot, nawala yung attention nyo dun sa navel, okay lang yun. Pag na-detect nyo, balik lang agad sa navel ulit and breathe. Okay, that's probably about 1 minute. So, pagkatapos, i-shake nyo siya. Yeah, then yung thumbs nyo, i-push nyo sa navel. Tapos sa isip nyo, sabihin nyo, absorb, assimilate, store. Absorb, assimilate, store. Yan. Na-charge na yung battery mo.
Kaya pala si Teo, Ganun ang yung puso bunso nyo, di ba, pag matutulog na kalikot ng puso. Naalala mo yun? Pala yung kid. Kaya Yung pala kids yung din kids. namin ganun nung maliit. Di ba may batang ganun eh, yung Kasi yan yung pag connection matutulog na kalikot ng puso. Nakakatulog na siya. You can do that after a game. Pag pauwi ka, pagod na pagod ka. Uy, pero na-feel ko yung sandaling yun na parang gusto ko na Hindi, parang ano na natin ako, kaya lang si Mick, dinidistract ako din eh. very Stay stable. pala si Coach Tim Cone tsaka si Coach Chot Reyes. Bago kami lalabas sa dugout, sa game, pinapatay niya lahat ng ilaw. Si Coach Tim tsaka si Coach Chot. Papatay niya ilaw, tapos pipikit yung mata, hihinga na malalim, tapos nagsasalita lang si Coach, isipin nyo sino yung babantayan nyo, isipin nyo kung ano yung pinractice nyo, isipin nyo kung ano yung gagawin natin, mag-focus kayo sa laro, tapos tahimik lahat. So, hinga na malalim. Yeah. Tapos lalabas kami, parang fresh kami. Yeah, of course. Eh, yung ibang taong ginagawa nila bago matulog, scroll. Akala nila yun Na-stress yung lalo. matulog. Yeah, games, Ay, naglalaro games, ng very, games, very stressful nagsustroll. yan. Eh kung yung Ah, game mo may nagsustroll. nagpapatayan kayo sa game, eh, di stressful din yun. Eh, paano yung mahjong sa ano? Hindi, sabi nga, instead daw na screen, pag-book na lang, tama po Hindi. ba? Ano? Kasi meron akong na-discover na, hindi, meron akong na-discover na app. Hindi, walang tayaan ito. Basta maglalaro ka ng 30 minutes ng mahjong na yon. Pag hindi ako nakakatulog, linalaro ko siya hanggang sa nakakatulog ito. Ipe-pair mo lang yung mga tayo. tayo. Naval breathing na lang to kayo. Pero maganda daw, ano, Kaso kasi instead yung of blue book, light. parang you read na lang. Yeah, ako read. Audiobook. Audiobook. Sabi, yun nga yung advice ko kay Oyo eh. Imbis na magbasa siya, audible. Para yung, Audiobook. yung kanyang Nakikit pa. eyes, so yung eyes niya hindi na-stimulate. Ano po yung ideal na sleeping time ba talaga? Ano Ayan. talaga? Madalas tinatanong yan eh, no? So, minsan nagbabarya sa mga tao. Yung nanay mo, 3 a.m. daw natutulog eh. Ayoko na nga, nakakapangit. Paano magising si Mama? Kaya, Alam mo, Dina, sa tingin ko, ano to, carry over to ng mga very active ka pa siya at showbiz. Yeah. Na yung very irregular din ang oras mo doon. Nagtitaping kayo ng hanggang madaling araw. pero ngayon, thanks to the Eddie Garcia law, hindi naman ako masyadong pinipuyat. Pero pag minsan inabot ng 3, ay wala na. Kahit na dumating ako sa bahay, hindi na talaga ako makatulog. Sisira yung rhythm. Oo, wala So, na. what time na? So, ang ideal sa atin, sana you keep the same time every day. So is it really 10 o'clock? Kung 10 yun ang bagay sa'yo, okay sa'yo, pagising mo, okay ka, you sleep at 10, make it a point, same time. Same time ang Time tulog. ang tulog, same time din ang gising. Kunyari, ang gising mo talaga 5 o'clock, kahit puyat ka, gising ka ng 5, para regular. Yun yung gusto ng body. Eh. Ah, so you regulate your waking up time. Kung halimbawa sira yung sleeping time mo, i-regulate mo muna na kahit napuyat ka, if you normally wake up at 6, wake up at 6, ka pa rin wake at up ka 6. pa rin at 6. Hindi yung natulog ka ng 3, gumising ka 12. Tapos yung gabi na yun, patay na yun. O kasi minsan, di ba sabi mo, ay, I'm gonna sleep in, puyat ako. Matutulog ako hanggang 12 noon. Pero ako, automatic I wake up at 6 eh. O tapos sa gabi, And then, hindi ka oh, 6 o'clock, ay hindi, wala pala akong taping, wala akong gawin, shh, tulog ulit. Kadalasan kasi, ang mga tao, di ba, iniisip ko lang kasi yung mga cause ng stress, cause ng anxiety, kasi palagi naghahabol. Kailangan ko itong kitain, kailangan ko itong maabot, kailangan ko itong mabili, kailangan ko itong ma-achieve. Ano ba talaga ang real measure of success? Why do people always strive to, after they reach one goal, another goal na naman, higher, para walang contentment. Yan ba talaga ang true measure of effort? And then if you look at their lives, namatay naman, hindi naman niya nadala sa hukay yung hindi pinagtrabahuhan niya. Hindi siya naging- Or namatay siya pero hindi niya na-enjoy yung buhay niya. pinaghirapan niya. I think yung success should, na may kaakibat dapat na balance. Hindi pwedeng successful ka lang sa isang aspeto ng buhay. Successful ka sa career, pero let's say, family mo, napabayaan mo. Napabayaan. Or yung health mo, napabayaan mo. Maraming ganyan. Yung mga clients ko, successful sa career, Pero very yung fine successful, family, successful watak-watak. family, pero sick. May sakit. So, yun ang unang-unang nakakalimutan ng mga successful people, yung health. Kasi they work so hard. Work so hard. Nakalimutan mo na okay, yung bibigay din ikaw at some point. So, and the time na may sakit na sila,
Ayan, dyan nila marirealize na dapat pala inalaga ko yung sarili ko. Ang nangyayari sa mga tao na gano'n, nagkakasakit, yung pera nila nauubos para maging healthy. So yung kasabihan na you sacrifice your health to build your wealth, and then you have to use up your wealth to regain your health. Kaya yun. Yun ang iron. Oo, no, tandaan niyo yan. You sacrifice your health to regain your build, wealth. to build your wealth. To build your wealth. And then you use your wealth to regain, to regain your health. which is Kaya mali. talagang health is wealth. Actually, sabi nga nila, I read this article one time, na ang life daw have these 5 balls. So, yung career is like a rubber ball. If you lose it, it can bounce back. So, yung physical life mo, okay, this one is a glass ball. Pag pinabayaan mo, Nabasa. hindi mo na mababalik yan. And the other glass ball is yung family life. Pag pinabayaan mo masira yan, glass ball yan, mahirap nang ibalik. Tsaka Pero may lamat all the rest, rubber balls yan na pwede mong ibalik, masira man magbalik. Kunyari, nagkaroon ka ng spiritual dryness, pwede kang bumalik. Because God is so forgiving, God is so loving, He will take you back every time you're ready to come back to Him. Pero hindi nawawala yung pagmamahal niya sa'yo. Pero yung health mo, yung family mo, pag pinabayaan mo yan, dahil puro pera-pera ang iniisip mo, basag na hindi mo na mabagal. Bravo na, thank you sa lahat po ng shinare ninyo. Super dami naming natutunan. Very At welcome. yung breathing exercise ko dun kanina habang di pa tayong nagtititin. Kaya guys, tandaan ninyo, hindi pala kailangan laging pagod para masabing productive, ha? Success is nicer if hindi ka puyat at haggard. At if well-rested ka naman, hindi ka madaling mapikon, so mas kinder ka, happier, and youthful looking pa. Wow. At hindi lahat deserve ang energy mo. Piliin mo lang kung kanino mo ibibigay ito. Tama po ba? Mas maganda mga kapsat, no? Yung energy nyo, ilabas nyo sa pag-like, subscribe sa page na. Sa page ko rin. So, ang dami ko rin natutunan today, lalong-lalo na sa huli, hindi sukatan ang dami ng achievements mo. Kundi mas may lakas ka kapag magpahinga. Magmahal at i-enjoy ang buhay na binuo mo. Invest in sleep, invest in rest. At piliin mo kung saan mo ilalaan ang energy mo. When you choose to step back, be silent, mag-isa para magpahinga, set boundaries, hindi ito kahinaan. Ito ay pagmamahal sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. At dahil mahalaga kayo sa amin, we demand all of you to invest in sleep, invest in rest, at piliin mo kung saan mo ilalaan ang energy mo. Dahil dito sa House of D, you are family!